tayong lahat. At salamat po sa pakikipag-participate niyo po sa mga ginagawa natin dito sa church. And meron tayo pong series for this month of August. Ito po ay challenging series po, una sa lahat para sa akin at sa family ko po dahil sa, kung di niyo po alam, kami po ay 17 days na rin po kami sa hospital and hopefully makalabas na rin po ang aking mag-anak para sa ganon maging maayos na rin po ang kalagayan nila na komportable. At ganon din naman, syempre, pag di ba, kapag padagdag ng padagdag yung araw na nasa ospital, pataas din ang pataas yung bills. Pero we believe that God will supply. Amen? At ganon din naman, sino dito yung merong mga, alam mo sa sarili mo, ang dami mong alalahanin, ang dami mong problema. I believe this word of the Lord is for you ngayong buwan na ito. Alam niyo po, napaka-challenging ng good news kasi good ba talaga yung nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin? Aminin ho natin, hindi sa lahat ng oras good. Tama ho ba? At madalas, ang nagtitrending na balita, lagi bad. May namatay, may pinatay, may nag-away, di ba? Ganon lagi, tumaas yung bilihin. Yan yung mga naririnig nating news. Pero this time, merong good news talaga tayong malalaman. Kung kayo po ay nakakasunod, ng mga nagdaang pong linggo na pag-usapan natin, kung bakit ba good news ang Bible at ang mensahe ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. This is more than just yung kung ano man related sa pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Pero ito po yung mensahe ng Panginoon sa iyo at sa akin. Alam niyo po, una sa lahat, nung unang linggo natin, ang topic po natin is all about you are redeemed. Sino nakakaalala po nun? No? You are redeemed. Sabi mo ngayon sa katabi mo, redeemed ka. Pag sinabing redeemed, tinubos ka. And ang bawat isa sa atin ay binayaran ng buhay ng Panginoong Jesus. Ganoon kakahalaga sa ating Diyos na buhay. For God so loved the world. Kaya nga last week, pinag-usapan natin ay, you are loved. And kung di mo pa na-feel na meron talaga nagmamahal sa iyo, nagbibigay ng importansya sa buhay mo, walang iba ito kundi ang ating Diyos na buhay. But this time, mga kapatid, kung napag-usapan natin na binayaran ng Panginoon ang ating mga buhay, na mahal tayo ng Panginoon kahit na hindi naman talaga tayo good enough. Mga kapatid, this time, ang ating pag-uusapan na good news is ikaw ay malaya. Sabi mo nga yun sa katabi mo, malaya ka na. Ang problema po sa usapin ng kalayaan, marami pong mga Christian, pwede pong redeemed na sila, pero hindi po nila alam na malaya na sila. Nuulit ko po, maraming Christians redeemed, pero hindi po nila alam na malaya sila. Ano po ibig sabihin nun, Pastor? Para pong bayan yan ng Israel sa Bible. They are called the children of God or bayan ng Diyos. And sila po, from the time na sila ay na-enslave sa Egypt ng 430 years, after po no na sila ay makalaya, mga kapatid, dinaan sila ng Panginoon, niligtas sila sa mga Egyptians, pinadaan sila sa dry ground, nahati yung dagat, yung Red Sea, at sila ay nakatawid. At pagkatapos nun, sila po ay paikot-ikot sa ilang or sa desert for 40 years. And alam niyo po, nabuhay ang bawat isa sa kanila, walang namatay sa kagutuman. Pero, ito ang nakakapagtaka, malaya sila, wala sila sa Egypt, sila ang bayan ng Diyos, kaya lang yung mga tao na pinalaya sa slavery, sa pagkakaalipin, ang problema ganito.
hindi malaya ang kanilang pag-iisip. Pwede po pala yun, na ang isang tao, wala naman talagang nakasakal sa kanya, pero para siyang nakasakal. Ang isang tao, pwede palang malaya siya kung titignan natin, pero hindi. Mga kapatid, sa umaga pong ito, kailangan natin maintindihan na ang buhay ng bawat isa sa atin ay pinalaya ng Diyos. Amen? Meron po ako nakita recently sa Facebook, nag-experiment sila, may mga isda na kung saan nilagay po sa aquarium. Tapos, nilagyan nila ng hati yung aquarium na yon. Then yung mga isda, nagtatry sila na pumunta dun sa kabilang side. Pero after 2 weeks, tinanggal po yung hati na yon sa aquarium. At alam niyo po nangyari, wala pong ni isa man tumawid sa kabila. Kung ang mga isda po, nasanay na sila sa kung ano yung buhay nila, parang feeling nila, eto lang, hanggang dito lang ako, at ito lang yung kakayahan na meron ako, at hanggang dito lang yung boundaries ko. Mga kapatid, alam niyo po ba na pwedeng ganun din ang buhay ng bawat isa sa atin? Pwedeng malaya tayo, pinalaya tayo ng Panginoon, pero parang hindi naman malaya ang ating mga buhay dahil hindi natin alam na tayo ay malaya na. Sa John chapter 8 verses 31 to 36, ang sabi po ni Jesus sa mga naniwala sa Kanya ay ganito, kung sinusunod nyo ang mga teachings ko, mga disciples ko talaga kayo. Malalaman nyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. Dito po natin mababasa ngayon yung isang famous quote na naririnig natin pag tayo nanonood ng GMA News. Ano nga yun? Katotohanang magpapalaya sa bayan. So, ano yung katotohanan na ito na magpapalaya sa bayan? Walang iba kundi, basahin ulit natin, verse 31, yung mga teachings ni Jesus at ito yung nagpapakita na disciples talaga tayo ng Panginoon. Kung ikaw ay isang disciple ng Panginoon, alam mo yung katotohanan na ito. Na ano yun? Ikaw ay malaya. Amen? Ang gospel ng Panginoon ay nagpapalaya po sa mga tao. Hindi ito talaga nagpapakulong sa kanila. Pwede nating isipin, Pastor, malaya naman ako sa lahat ng pwede kong gawin. Tama po. Actually, ganyan yung response pagdating ng verse 33 ng mga taong kausap ni Jesus ng time na ito. Tingnan niyo po, no? Verse 33, ang sabi nila, mga descendants kami ni Abraham. Never kami naging alipin ng ibang tao. Bakit mo sinasabing makakalaya kami? Tignan niyo po, alam naman natin kapag sinabing makakalaya, ibig sabihin nakakulong ka. Itong mga taong ito, malaya naman sila, wala naman talagang umaalipin sa kanila. Totoo po. Pero ang response ni Jesus, ang sabi, verse 34, tandaan nyo, lahat ng gumagawa ng kasalanan ay, ano daw po? Alipin ng kasalanan. So, hindi natin nare-realize na pwedeng alipin pala tayo ng kasalanan. At hindi natin nare-realize na pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan na ito. Verse 35, hindi laging kasama ng pamilya ang alipin, pero ang anak, habang buhay na member ng pamilya. Pag pinalaya kayo ng anak, magiging malaya talaga kayo. Praise God sa pagbabasa ng kanyang salita. Ang tinutukoy niya po dito, walang iba kundi ang sarili niya, si Jesus Christ.
Siya po talaga yung nagpapalaya sa buhay ng mga tao. Alam niyo po, merong mga dati na mga alipin sila ng iba't ibang kasalanan ng buhay. Pwedeng alipin ka ng bisyo, pag-iinom o anuman na mga hindi mo mapigilan na mga bagay sa iyong buhay. Kating-kati ka, hindi mo talaga magawa na hindi mabuhay na wala yung mga bagay na yun. Mga kapatid, ang Diyos ay pwedeng magpalaya. Alam niyo po, na meron din sa atin sigurong nanditong dumating na po pwedeng alipin ka naman ng sarili mong mga pag-iisip na lustful thoughts. Pwedeng kapag tumingin ka sa isang tao, nakikita mo na silang hubot-hubad. O kaya naman, laging malibog yung pag-iisip mo. Laging green-minded na sinasabi nila. Hindi mo mapigilan yun. Pero alam niyo po, kapag ikaw ay pinalaya ng Panginoon, mababago ang iyong buhay. And alam ko rin po na meron siguro rin dito na dumating na hindi mo mapigilan na magsinungaling. Yung lagi ka na lang gumagawa ng story, too good to be true. Lahat ng nangyayari sa buhay mo po pwedeng may kasinungalingan talaga. Pero alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus ay Diyos na nasa Kanya ang katotohanan. Ang Diyos ang magpapalaya sa inyo. Ang Diyos ang magpapalaya sa ating lahat. Amen? Meron tayo po ngayong tatlong katotohanan na magpaparealize sa atin na tayo ay malaya na. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Tatlong katotohanan ito na dapat nating ma-realize na mafe-feel natin ngayon na, oo nga no, nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, hindi ako basta mahal lang niya, tinubos lang niya, kundi ako ngayon ay totoong malaya. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus sa binasa natin kanina, verse 32, malalaman niyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. Dito na lang po makikita niyo na sinabi ni Jesus, magkakaroon sila ng kaalaman. Alam niyo po, isa sa talagang magandang nangyari sa buhay ng maraming mga tao sa mundo ay yung makapag-aral po sila. Sabi nga ng mga nanay, tatay natin, mga lolo't lola, wala kaming ibang mapapamana sa inyo kundi ang pag-aaral. Kasi bakit? Yung pagkakaroon ng kaalaman, ito yung mahalaga sa buhay ng isang tao. At lalo na kapag nalaman mo yung katotohanan, hindi ka madadaya, hindi ka maluloko. At ang sabi ni Jesus sa mga tao, malalaman nyo ang katotohanan. Ibig sabihin nito, hindi nakasinungalingan yung maririnig ninyo. Hindi nyo na malalaman o kumbaga mabubuksan ang inyong kaisipan sa kung ano talaga yung totoo. Kapag tinanggap mo kung ano yung totoo, tinan nyo nakalagay, ito ang magpapalaya sa inyo. Dito natin po makikita that first and foremost pala, para ma-realize natin na tayo ay malaya, kailangan tanggapin daw natin yung realidad na ito. Recognize the reality. Reality na ano? Na po pwedeng tayo po ay nasa bondage. Na pwedeng tayo po ay nakakagawa talaga ng mga mali sa harapan ng Diyos. Pag tinanong ang isang tao, isa ka bang mabuting tao? Alam ko po, marami sa atin magsasabing yes. Kahit din sa mga mahal natin sa buhay, marami magsasabi sa mundo kung ikaw ay tatanungin, mabuti ka bang tao? Yes, agad ang sasabihin nila. Pero not until aminin natin na hindi talaga tayo mabuting tao, we won't realize na kailangan natin ng matuwid na Diyos. Hindi natin marirealize na kailangan natin ng Diyos na magbabago ng buhay natin. Amen? Ito ang problema sa bawat isa sa atin at sa marami mga tao na nabubuhay sa mundong ito. Hindi po maaalis ang bondage, next slide please, kung hindi natin aaminin ang mga kasalanan natin.
hindi po maaalis ang mga ginagawa nating o mga hindi natin mapigilan na mga bagay kung hindi natin kayang aminin ito. Sabi nga po sa mga studies, kung meron daw isang tao na kung saan nakakagawa ng kasalanan o alam niya na hindi niya mapigilan ang sarili niya sa paggawa nito, kapag daw tinatago ng isang tao yon, mas lalong lumalala lang yung ginagawa niya. Kaya tignan nyo, no? Pag ang isang tao nahuli sa kasalanan, anong nangyayari? Tumitigil. Amen? Kasi bakit? Nahuli na eh. Na-expose. Katotohanan ang magpapalaya sa buhay ng isang tao. Kaya that is why, kahit sa early church po, ine-encourage, confess your sins. Sabihin mo kung ano yung mga kasalanan mo. Sabihin mo kung ano yung mga pagkukulang mo. Hindi ka naman papatayin. Actually nga, babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Minsan, natatakot tayo malaman ng mga tao sa paligid natin yung masamang nangyayari sa ating buhay. Parang isang tao yan na merong sakit. Ayaw niya tanggapin na may sakit siya. Anong ginagawa niya? Lalo tuloy lumalala yung sakit niya, hindi siya nagpapagamot. Sinasabi niyang, wala akong sakit. Pero meron talaga, hindi tuloy siya matulungan. Amen? Pero kung sasabihin mong may sakit ka, may ingatan ka ng mga tao sa paligid mo, matutulungan ka nila, magpapagamot ka dun sa dapat na bagay kang gamutin. Mga kapatid, ito yung isa sa hindi ginagawa ng maraming mga tao. Ayaw nila tanggapin ang katotohanan. Kaya marami po nababaon lalo sa utang kasi hindi nila nare-realize at ayaw nila tanggapin na hindi sila marunong mag-budget ng pera. Kaya marami na nangungutang at nababaon sa utang dahil hindi nila tinatanggap sa kanilang buhay na nabubuhay sila above sa kaya nila. Na ang reality ng buhay nila talaga ay hindi nila Kaya tignan niyo po ano ang sabi ng John chapter 8 verse 33. Ito pong mga taong kausap ni Jesus sa book of John chapter 8 ay nagsabi ng ganito. Meron silang pride. Tignan niyo no? Ang sabi nila, next slide please, pwede bang papindot ako? Mga descendants kami ni Abraham. Ano kaya yung pumipigil sa atin para aminin natin kung ano yung kasalanan natin, ano yung mga bagay na pumipigil para hindi tayo makalaya sa mga gumagapos sa ating buhay. Una po ay pride. Sabihin mo nga yun, pride. Sabihin mo sa katabi mo, hindi yun sabon. No? Ang pride po, ito yung pinagmamalaki natin. At ang pride po, ito yung bagay na talagang masasabi mo na hindi mo kailangan ng iba. At ikaw lang, kung ano lang yung pagkakaalam mo, ano yung background mo, kung sino ka, enough na to. Pero tingnan niyo po, ang ginagawa ni Jesus sa buhay ng mga tao, binabasag niya yung pride sa kanilang mga buhay. Did you know na ang sin ng pride, ito po yung pagmamataas na kung saan unang sin na ginawa sa buong reality na tayo ay na bago pa tayo actually mabuhay. Si Satan po, bago siya naging Satan, ang pangalan niya ay Lucifer. Pero gusto niyang maging kapantay siya ng Diyos o maging Diyos din.
Kaya tinaas niya ang kanyang sarili. Pag binasa niyo po ang Book of Ezekiel, makikita niyo doon yung mga sinabi ni Satanas tungkol sa kanyang sarili. I will be like the Most High. I will be like the tallest tree ng cedar. So, puro sarili. Tingnan nyo, no? Anong sabi ng mga tao dyan sa binasa natin? Mga descendants, ano daw? Kami. Parang ganito yan, ano? Jesus, di ko kailangan yan. Enough na ako. Di ko kailangan ng help. Okay na ako. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, tignan niyo po ano, lahat ng gumagawa ng kasalanan ay ano daw po? Alipin ng kasalanan. Mga kapatid, ang kasalanan, una sa lahat, pwedeng natural sa mga lugar kung nasaan tayo. Ginagawa ng mga magulang mo, kapatid, o mga kaibigan mo sa inyong lugar, pero ang kasalanan ay laban sa Diyos. Ang kasalanan po ay mga bagay na hindi maganda na ginagawa natin sa ating kapwa. Pwedeng tingin natin karapat-dapat lang dahil makasalanan sila, kailangan gawan natin ng masama. Dahil ang masama, deserve din ng masama. Pero iniiba ngayon ng Panginoon ang ating perspective sa bagay na ito. Ang dapat na maghusga sa ating kapwa ay hindi tayo, kundi ang lumalang sa Kanya. Ang dapat na mag-correct at talagang gumawa ng justice ay ang Diyos. Pero, ang paggawa ng mabuti ay iniutos ng Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kasi kung sumusunod ka sa Panginoon, magagawa mo ngayon na gumawa ng mabuti kahit ginagawan ka ng masama. At alam nyo po, ang kasalanan, minsan, masarap gawin, pero nagdadala sa iyo sa kapahamakan. Ang sin, pwede pong nagpa-promise yan ng freedom. Next slide please. Pero nagpo-produce po ito ng pagkaalipin sa buhay ng isang tao. Paano ko pong nasabing pagkaalipin sa buhay ng isang tao? Alam niyo po, nag-over-deliver minsan ng sin. Minsan, mafe-feel mo gusto kong gawin to sa isang tao para mawala na yung galit ko sa puso ko. Gusto kong gawin to, patunayan ko sa kanya, para lang ma-feel mo na gumaang yung pakiramdam mo. Pero after that, mga kapatid, ano ang pwedeng mangyari? Pwedeng ma-regret mo na kung ano yung nagawa mo sa kapwa mo. Napapanood ho natin yan sa mga balita o bad news na napapanood natin sa telebisyon. May isang lalaki, pinatay niya yung buong mag-anak niya dahil nagalit siya. Nagdilim yung paningin niya. Akala niya nung una, tama yung ginagawa niya, pero later on, nare-realize niyang mali pala. Sino ditong nagalit na, tapos nung nakapagsalita ka ng di maganda, nung nakagawa ka ng di maganda, after nun, na-realize mong, oy, dapat hindi na lang pala ako nagsalita. No? Sometimes, may ganun tayo na mga tendencies sa ating buhay na hindi lang din talaga natin nare-realize, mga kapatid. Kaya kailangan tignan muna natin ang ating mga sarili. Recognize natin kung ano yung kalagayan natin sa ating buhay. Mahina ka ba talaga? Sa pagdating sa temptation, i-recognize mo yun. Bakit? Kasi pag nalaman mo yun sa iyong buhay, makakapag-ingat ka. Kapag na-recognize mo na talagang kung ano yung kalagayan mo, aabutin ka ng Diyos at tutulungan ka rin ng mga kapatid natin sa Panginoon. Tingnan niyo po sa John chapter 9, after ng John chapter 8, interestingly, tungkol po ito sa paggaling ng Panginoong Jesus sa isang bulag. Anong ginawa po ni Jesus sa story na ito?
Siya po ay naglagay ng putik dun sa mata nitong blind man na ito. At ito ngayon, gumaling yung bulag na ito. Sa verse 18, ang sabi po, ayaw maniwala ng mga Jewish leaders na pinanganak tong taong ito na bulag. Pinagaling siya. Tapos pinatawag yung mga magulang niya. Then pinatawag nga yung mga magulang, siya ba talaga anak niyo tong taong ito? Opo, anak namin siya at alam namin, kilala namin siya na bulag simula nung pagkabata niya. And tingnan niyo, yung mga Jewish leaders na ito na tinatawag, sila hindi nila nire-recognize kung ano yung kalagayan, dating kalagayan nitong tao na pinagaling ng Panginoong Hesus. Hindi nila nire-recognize yung pangit na nangyari. Samantalang itong tao na ito, bago siya pagalingin, ay totoo naman talagang bulag. Etong bulag din na ito, malalaman natin nung ininterrogate na siya ng mga religious leaders, verse 25, anong sabi? Isa lang ang alam ko. Ano daw? Dati akong bulag, pero ngayon, nakakakita na ako. Hindi niya sinabing, nakakakita na ako lang. Sinabi niya kung ano yung dati niyang buhay. Ano nga yung dati nating buhay na yon? O same pa rin ba tayo hanggang ngayon? Kaya makikita natin na isang magandang testimonya sa ating buhay, mga kapatid, yung pagpapalaya ng Panginoon sa atin. Kung paano ka binago ng Diyos, napakalaking bagay yun. Lalo na kung isi-share natin yun sa mga tao. Sa mga tao na nangailangan din ng Jesus sa kanilang buhay. Alam nyo, meron kayong mga kaklase, katrabaho, gusto nilang malaman yung story ng buhay mo. Kung paano ka talaga binago ng Diyos. Ako po, honestly, bilang anak ng pastor, ang struggle ko, parang wala kasi akong gano'n na matinding testimony sa buhay ko. 'Di ba? Hindi naman po ako yung nagpuslit ng drugs. Di naman ako gano'n. Di rin naman ako naninigarilyo. Sino yung mga gano'n din, parang katulad ko, no? Na mababait din naman kahit papano. Di ba parang minsan, sa totoo lang, sa mga kaklase natin, sa mga ka-office mate natin, ang hirap na mag-share kung hindi katulad nung isang nalaman mo sa church, dati pala siyang durugista, dati pala siyang drug addict, ganyan. Tapos binago ni Lord. Sa totoo lang ito, no? Dito ko na-realize na hindi naman kailangan tayo maging ganon bago baguhin ni Lord. And iba-iba tayo ng buhay, mga kapatid. But one thing that God changed sa buhay ko is yung nakita kong di maganda kahit pag-uugali ko, pananalita ko, thoughts na meron ako, simpleng bagay sa everyday life. Pero akala natin simple, pero binibigyan pala ng atensyon ng Diyos. Mabigat para sa Kanya. Kaya kung iniisip natin, simple lang yung kasalanan, nagkakamali ho tayo. Meron ho yan hatol mula sa Diyos. Kasi ang lahat ng kasalanan para sa Kanya ay pantay-pantay. So anong dapat natin nga gawin? Aminin natin kung ano yung buhay natin. And we will realize kung saan ba tayo dinala ng Panginoon sa mga araw din na ito. Kung ikaw ay Christian na po na matagal, ano ka kaya noon, 20 years ago, 10 years ago? Paano ka binago ng Panginoon at ano ka na ngayon? Dito natin makikita po kung paano ka pinalaya ng Diyos sa dati mong buhay at dinadala ka niya sa buhay na walang kasalanan, na malayo sa kasalanan. And Jesus, mga kapatid, number 2, removed the power of sin. Iniisip natin, Pastor, so ibig sabihin ba nun, hindi na ako nagkakasala?
hindi na ako pwedeng magkasala. Mga kapatid, kailangan po nating maintindihan, kahit tayo ay Kristiyano, tayo pa rin ay nagkakasala. Yes. Pero, hindi na po ito tulad ng dati na pag ikaw ay natukso, bumibigay ka kaagad. This time, actually, ang kaibahan, nakakalaban ka. Amen? Kung dati, parang, kung halimbawa ang kaaway na dyablo, sabi ng Bible, para daw meron silang arrows. Ikaw ngayon, may shield ka na. Ikaw ngayon, may full armor ka na. Kaya mo nang masalag, kaya mo nang matanggihan. Tingnan nyo ang sabi ng Romans chapter 6, verse 6. Alam nating namatay kasama ni Christ sa krus, yung dati nating pagkatao. Nangyari yun, tingnan nyo anong sabi, sabay-sabay natin basahin please, para wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin at para hindi na tayo maging alipin pa ng kasalanan. Tingnan nyo, no? Pag sinabing alipin ng kasalanan, kung ano yung ginagawa o gusto ng isang kasalanan na yan, sa buhay mo, susundin mo lang yan. Kung halimbawa, kasalanan ng pagsisinungaling, hindi mo na talaga mapigilan yung sarili mo sa bagay na yon. Pero kung ngayon ikaw ay alam mong pinalaya ka ng Panginoong Jesus, kaya mong tanggihan yon. Nasasabihin mo na yung katotohanan kahit masakit, kahit nakakahiya, dahil hindi yun gusto ng Diyos at pinalaya ka ng Diyos sa kasinungalingan. Amen? Tignan nyo nakalagay, para hindi na tayo maging alipin pa ng kasalanan. Dahil po tayo ay pinalaya, kailangan intindihin po natin maigi, next slide, na magkaiba po ang temptation at saka slavery. Pag sinabing temptation, tinutokso. Slavery, alipin. Pag sinabing alipin, kung ano po yung inutos, kung ano yung sinabi, ginagawa na lang. Parang hindi mo na mapigilan din at no choice ka na. Yun yung pagiging alipin. Okay? Pag sinabing temptation, tinutokso kang gawin. Gawin mo na to, sinasabihan ka ng magagandang mga salita sa isipan mo, sa puso mo, na parang dapat mong gawin to. Itong kasalanan na ito. Na hindi po ibig sabihin nun, nagkakasala ka na kapag ikaw ay tinetempt. Okay? Naintindihan natin? Kasi pag sinabing, tinetempt ako eh. Hindi ibig sabihin nun, nagkasala ka na. Okay? Kasi bakit? Si Jesus Christ, sa Matthew chapter 4, ay tinempt din ng kaaway na dyablo. Amen? Kaya, eto pala yun. Pwede kang matempt na merong sa isipan mo, sa damdamin mo, may temptation, di mapipigilan kahit sa trabaho, kahit ikaw ay mag-isa sa bahay. Next slide please. Pero, ang kaibahan ngayon, dahil ikaw ay pinalaya ng Panginoon, next slide please, pwede kang tumanggi. Yun ang kaibahan ng isang pinalaya ng Panginoon sa hindi. Kasi, kung hindi ka pinalaya ng Panginoon, hindi mo magagawang tanggihan. Nakuha ho natin. Nakuha ho natin. Kaya rin ang isang Christian, merong isang tinatawag na struggle. Ba, tinatanong, kamusta ka ngayon? Nag-struggle po ako. Buti nga nag-struggle ka eh. Kasi bakit? Pag hindi ka na nag-struggle, delikado yun. Hello? Kasi kung di ka nag-struggle, ginagawa mo na lang kung ano yung gusto ng sarili mo, ng kasalanan sa buhay mo, delikado yun. Pero kaya ka nag-struggle, bakit? Nakakalaban ka.
Nakukuha niyo po ako? Kaya, dito natin makikita ngayon na pwede pala tayo merong dating buhay, pero eto no, next slide please, hindi doon pala nakadepende yung future natin. Kaya pinalaya tayo ng Panginoon. Amen? Kaya, magsasabi, Pastor, nakagawa ba ang isang Christian ng kasalanan? Sometimes. Dahil bakit? Talagang bumabagsak sa temptation. Pero hindi ibig sabihin, pag dumating ulit yung temptation, gagawin ulit nila yun. Nakakuha niyo po ba ako? Kasi pag dumating ulit, lalabanan nila yun at pwede magtagumpay sila by the power of the Holy Spirit sa buhay din nila. Amen? Yun yung kaibahan ng isang pinalaya ng Panginoon sa isang hindi pa talaga malaya. Kaya ang isang hindi pa nakakalaya sa kahit anong bisyo, anumang kasalanan sa kanyang buhay, babalik at babalik siya at hindi niya mapipigilan yung bagay na yun. Pero kapag napigilan mo, mga kapatid, biyaya ng Diyos sa buhay mo. Yun ang tinatawag na ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Kaya ito, no? Next slide, please. Another one, yung Romans 6 verse 12, please. Hindi na dapat pala kasalanan yung naghahari sa katawan nyo, sabi ni Paul. Para daw hindi nyo nasundin ang masasamang desires nito. Aba, so tingnan nyo, no? Sinasabi ni Paul na sa ating mga katawan, kailangan hindi na daw kasalanan yung naghahari. Pag sinabing hari, siya yung nasusunod. Pag sinabing hari ko, ano yung sabihin niya, iudyok niya, gagawin. Hindi pwedeng hindi. Sabi ngayon ni Paul, hindi na dapat yan kasi Christians na kayo. Kasi talagang mananampalataya kayo ng Panginoon. Hindi na yun dapat yung sinusunod nyo. Ang hari dapat sa buhay natin ay sino? Si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus ang hari ko. Amen? At pangatlo, last but not the least, na magpaparealize sa atin na tayo ay malaya is that true freedom is living for God. Mababasa niyo po na parang merong irony or parang feeling nyo, parang minsan, tama ba yun, Pastor? Pinalaya na kami, pero sa pagkakaalipin, sa kasalanan, kaya lang naging alipin naman kami ng Diyos. Paano kami nakalaya, alipin ulit kami? May mga nagtatanong pong gano'n, ano? Pero kailangan nyo pong maintindihan na ang totoong kalayaang tinutukoy ko po ay kalayaan na mamumuhay tayo para sa Diyos. Ako po naniniwala na hindi lahat ng bagay na pwede nating gawin ay dapat nating gawin. Amen? At pwede natin gawin ang mga bagay na ito, pero hindi lahat nakakatulong sa atin. Kaya, ang totoong freedom, mga kapatid, totoong kalayaan, hindi po ito talaga pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Pag sinabi mong, Pastor, hindi ba malaya naman talaga ako, pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Ibig sabihin nun, kapag sinabi mong gusto mo, yung mga ginagawa mo, edi alipin ka ng sarili mong kagustuhan. Pag may gusto ka, hindi mo na pwedeng pigilan. Ba, gusto kong kumain. So, kain ka lang ng kain. Hindi mo na pwedeng pigilan. Pag may gusto ka ng time na yon na gawin, hindi mo na pwedeng pigilan. Example, nagalit ka. Gusto ko siyang sapakin. Tapos, dahil yun yung desire mo, gusto mo, ginawa mo. Dito niyo makikita, no? Dito niyo makikita, pwede nating gawin lahat naman talaga ng gusto natin. Pero hindi ito yung tinatawag na totoong kalayaan.
Tingnan niyo po, ang sabi, Romans chapter 6 verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan. Anong sabi? Para maging alipin ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Pwede bang basahin natin itong malakas? Sabay-sabay muli. 1, 2, 3, go. Pinalaya na kayo sa kasalanan para maging alipin ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Tingnan nyo, no? Ito yung sinasabi ko. Oo nga, pinalaya tayo sa pagiging alipin ng kasalanan, pero hindi ibig sabihin nun, malaya na tayo at wala ng karapatan ang Diyos sa ating buhay. No? Dahil bakit? Imaginin po ninyo, balik na naman tayo sa isda. Dahil yan po yung madalas na kinakain sa hospital ngayon namin. Dahil sa para walang di ba, yung mga cholesterol. Kaya sardinas na maliliit o kaya bangus, ganyan. Tingnan niyo ang isang isda. Pag sinabi ng isang isda, ako ay malaya na. Tapos nasa table siya. Ano mangyayari? Mamamatay. Pero sa totoo lang, iniisip natin, ganun ang kalayaan. Di ba? Pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Punta ako sa table. Aba, diyan ka na chachap-chapin. Diyan ka nakakainin. Pero saan ba magiging malaya ang isang isda? Saan? Hindi basta tubig. Saan? Sa dagat. Next slide. So ang isang isda mabubuhay sa dagat. So, ang kalayaan, dito natin makikita, hindi talaga ito makikita sa kung anong gusto ng tao o ng hayop. Kasi po pwedeng may gusto sila pero ikakamatay naman nila. Ikakapahamak nila. Ang totoong freedom, next slide, ay makikita kung para saan ba sila nilikha. Ang isda hindi nilikha na mabuhay sa table. Nakuha po natin, hindi yan mabubuhay pag wala sa tubig. Saan nilikha ang isda? Sa dagat. Ang tanong, tayo mga tao, saan naman tayo nilikha? Nilikha po tayo para sa Diyos. Next slide, please. Ayan. Bagal eh. Sabayan niyo ako. Okay? Next slide, please. Ayan. Nilikha tayo para sa Diyos. Nawala yung tayo ay, hindi ko nalagay pala, no? Tayo ay nilikha para sa Diyos. Pag sinabing tayo ay nilikha para sa Diyos, dito natin makakamit yung totoong buhay. Na kapag hindi natin kasama ang Diyos, mawawalan tayo ng buhay. Remember na ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa tao. Ang tao po ay putik lang talaga. Pero hiningahan ng Diyos. So, kung wala ang hininga ng Diyos sa ating buhay, kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayong kalayaan. Dito ngayon, inuutos ng Panginoon na kailangan mahalin natin siya ng buo at mahalin din natin ang kapwa natin na nilikha sa wangis ng Diyos. Tignan nyo, no? Kung nilikha tayo para sa Diyos, ano ba ang Diyos? Mababasa natin sa Bible at marirealize din natin, ang Diyos pala ay mabuti. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay tapat. Nakalagay ba dyan, ang Diyos ay masama? Hindi, di ba? Pero ang Diyos ay mabuti, matuwid, mapagmahal, tapat. So kung si God yung kasama natin, at yun yung characteristic na meron siya, yun yung
character na meron siya, yun yung dapat gawin natin. Yun yung malaya tayong gawin. Amen? Kasi kung outside dun sa character ng Diyos yung ginawa natin, mapapahamak tayo. Nakuha po natin. Kung hindi mo gagawin kung para saan ka nilikha, ano mangyayari? Katulad ng isang isda, kung wala siya sa tubig dagat, mamatay siya. Kung hindi ka nilikha, o iniisip mo, ayoko dun sa nilikha ako ng Diyos, kung saan ako nilikha ng Diyos. Aba, ano nga mangyayari? Kamatayan ang darating. Dito natin makikita ngayon ang biyaya ng Diyos sa iyo at sa akin. Na hindi niya po kinuha, next slide, yung kalayaan mo. Actually, ni-restore niya, binalik niya yung kalayaan natin. Na malaya tayo ngayon gawin kung ano yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. Nilikha tayong gawin ng Diyos para gumawa ng mabubuting mga bagay. Amen? Mahalin natin siya at mahalin din natin ang ating mga kapwa. Kaya sa Galatians chapter 5 verse 13, mababasa niyo po dito yung pag-encourage ni Paul sa mga mananampalataya. Tira niya, sabi niya, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. You, my brothers and sisters, were called to be... Oh, malaya daw. Anong sabi next? But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. So, hindi daw yung kung ano yung sariling desire ng laman, sariling desire daw natin, yung sundin natin. Bakit? Hindi yun yung totoong freedom. Ang totoong freedom, hindi yung gusto mong gawin o gagawin mo kung anong gusto mo. Kasi nga katulad ng isda, pwede kang mamatay. Kung hindi mo gagawin o hindi ka pupunta dun sa lugar na kung saan ka ba nilikha ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tira niya sabi ni Paul, serve one another humbly in love. So, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa. So, dito tayo dinala ng Panginoon. Mga kapatid, kung nafe-feel nyo sa inyong buhay na kayo ay hindi pa malaya, pinapalaya ka ng Diyos. Amen? Pinapalaya ka ng Diyos. Next slide please. Una sa lahat, sa salitang kahihiyan. Pinapalaya ka ng Diyos na hindi ka na magkaroon ng kahihiyan. Akala natin pag in-expose ang hindi magandang ginagawa ng isang tao, kahihiyan. 'Di ba? Parang nakakahiya, ganyan. Pero sa totoo lang, ang isang taong hindi nalalaman ng kahit sino man sa atin dito yung ginagawa niya at Diyos lang ang nakakaalam. Darating yung time na talagang mafe-feel niya sa sarili niya, nakakahiya naman tong ginagawa ko na to. Tong ginagawa ko na to, pag nalaman nila. Tara niyo, pag nalaman nila, doon nakakahiya. Pero paano kaya kapag alam na ng lahat? Nakakahiya pa ba? Hello? Mawawala eh. And the truth will set you free. Kaya, sinasabi talaga ng mga apostles to confess your sin sa inyong leader, with one another, sa mga kapwa believers. Imagine po ninyo, di ba, kahit sa mga simbahan ng Katoliko, merong pagkukumpisal. Bakit? Kasi yung confession, part yan ng pagiging Christian. Amen? At ganun talaga dapat tayo. Kung ano yung mga struggles din natin, we can share it. Lalo na sa mga piling tao na mapagkakatiwalaan din natin. Amen? Dito tayo pinapalaya ng Diyos. Dahil ayaw niya magkaroon ng o mapahiya ang sino man sa atin.
kinuha niya yung kahihiyan na yon nung siya po ay napako sa cross. Ang mapako po sa cross ay isang nakakahiyang bagay. Nabanggit ko po sa inyo na ang cross, siya yung pinakakarumal-dumal na figure nung unang panahon, 2,000 years ago. Sinumpa ang lahat ng pinapako sa cross. At alam niyo po ba, lahat ng pinapako sa cross, hindi po yan may saplot. Nakikita niyo, di ba, sa mga figures na nasa labas, may saplot pa, di ba? Noon ho, kaya yun nakakahiya dahil wala ho talaga ring saplot. Ganun ho yung totoo. Laid bare lahat. Tapos yung mga tao, hindi sila pwede magtagal kapag titignan nila si Jesus. Pati yung mga nakapako sa cross. Kasi, ang feeling nila kapag nagtagal sila, yung sumpa doon sa mga pinako, pupunta rin sa kanila. Kaya, sa cross dito natin makikita na napahiya si Jesus noon para hindi na natin maranasan yung kahihiyan na yun. Nakuha ho natin? Kinuha niya yun sa iyo at sa akin. Amen? At eto ngayon, pinalaya ka rin ng Diyos sa takot. Sino sa inyo dito maraming fears sa kanilang buhay? O kaya na-anxiety ka sa mga pupwedeng mangyari, kinakabahan ka, paano na yung future mo, paano na yung anak mo, yung family mo. And nag-uusap po kami ng asawa ko. Nabi ko nga sa kanya, nag-uusap kami, pwede ko ba yan i-share sa congregation? Sabi niya, sige, share mo. And alam niyo po, struggle po namin to nung kami ay nasa hospital. Dahil kapag po nasa NICU yung anak pala, talagang may time na okay, tas biglang hindi na naman, okay, tas hindi. Then, yung feeling po na ganun, parang roller coaster siya ng emotion. Tapos, syempre, tatanungin ka ng mga mahal mo sa buhay, tatanungin ka ng mga church friends natin, leader sa church, kamusta na? Parang okay ngayon, tas mamaya, hindi, ganun, di ba? Okay ulit, tas biglang hindi. Honestly, nakadagdag siya ng takot sa buhay ng mga tao. Di naman natin maiwasan. Amen? And lalo na ho, naawa ho ako sa asawa ko kasi nung ako nga ho una akong pumunta dun sa NICU, pinatawag ako dahil naghihingalo nga yung anak namin. Alam niyo ho yung tunog dun? Ganito, tit, 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 tit. Tapos biglang may magpupula dun. Imagine niyo po yun lahat ng ganon naririnig nyo. Tapos meron dun sa isang tabi, umiiyak yung nanay. May isa, umiiyak din. May yung nagmamadali yung ibang nurse. Imagine niyo po yung ganon na feeling, Then, sa sobrang paranoid niya daw, sabi niya sa akin, talagang minsan, sinesearch niya dun sa phone kung ano yung gamot, ano yung sakit, di ba? Tapos nagtataka daw siya, sabi niya sa akin, ba't yung asawa ko, parang relax lang siya dun. Ako daw, parang hindi daw ako natatakot. Tapos, nung paglapit niya daw kay Lord, sabi sa kanya ni Lord, masyado ka kasing focus dun sa sinesearch mo, hindi ka magtiwala sa word, dun sa salita ko, sa pangako ko sa iyo. And alam niyo po, sabi niya, kaya ngayon, di na ako natatakot. Ganun nangyayari kapag tinanggap natin yung pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya, kanina, nakakaiyak man yung natin, yung mga sayong yakap, ganyan. Hindi ako naiyak. Noong nakaraan, actually naiyak din ako talaga kasi iba po yung feeling, pag nandoon kayo sa hospital, 17 days na po kami ngayon. Talagang mix of emotions. Pero si God yung nagpapalaya talaga, siya yung nagbibigay ng peace sa ating mga buhay. And kung kayo rin po nakakadaan sa mga ganong pagkakataon, remember na hawak kayo ng kamay ng Panginoon. Amen? And last but not the least, pinapalaya ka ng Diyos sa pagpiplease ng mga tao. Meron kaya ditong mga lagi mong gusto yung pinupuri ka o kaya
lagi meron silang sinasabing positive na bagay sa'yo. Minsan ho, nagiging alipin na tayo sa mga approval ng mga tao sa paligid natin. Pero dyan tayo ngayon pinapalaya din ng Diyos. Mga kapatid, hindi mo kailangan sumunod sa bagay na ayaw mong gawin para lang i-please yung ibang tao. May mga ibang magsasabi, sama ka na sa amin, punta tayo sa ganito, yun pala may gagawin kayo hindi maganda. Para lang ma-please mo sila, umuoo ka. Mga kapatid, hindi mo na kailangang umuo sa kanila. Para ma-please mo lang sila. Amen? Marami rin sa atin, pwedeng para ma-please natin yung mga taong mahal natin, gumagawa tayo ng mga illegal na bagay. Mga kapatid, pinalaya ka na ng Panginoon. Amen? Kaya, basahin natin John chapter 8 verse 36. Ano ang sabi? Pag pinalaya kayo ng anak, sino yun? Sino yun? Magiging malaya talaga kayo. Amen? Sino ditong mga pinalaya ng Panginoon? Amen? Tayo ay manalangin. Lord, we thank you because today, meron kang mga pinalaya. And through your word, we believe may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa sa kanila. Mga kapatid, encourage ko po kayo, challenge ko lang kayo. Kung ikaw yon na may struggle ka, pwedeng sa mga binanggit ko kanina, sa takot, gusto mong makalaya, pwede ka bang tumayo ngayong umagang ito? Huwag mo i-mind yung mga katabi mo kung di sila tumayo. Kung natatakot ka, come on, anything tukol sa health, finances, sa magulang mo, sa sarili mo, sa family mo. Kung may takot ka, o kaya pagdating sa kahihiyan, talagang alam mo sa sarili mo, hindi tama yung buhay mo sa harapan ng Diyos. O kaya kung ikaw yung sinasabi kong madalas ka nagpi-please sa mga tao, na-encourage ko kayo, tumayo tayo and sumunod po kayo sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, mihingi po ako ng tawad sa inyo. Humingi po ako ng tawad sa inyo. Naamin ko po Inaamin ko po na ako ay makasalanan. na ako ay makasalanan. Puno ng takot, Puno ng takot, kahihiyan, kahihiyan, at pagpiplis sa iba. at pagpiplis sa iba. Mula po sa araw na ito, Mula po sa araw na ito, na narinig ko na narinig ko na ako ay pinalaya mo, na ako ay pinalaya. tinatanggap ko Tinatanggap ko ang kalayaan na ito ang kalayaan na ito sa aking buhay. sa aking buhay. Kayo po ang maghari Kayo po ang maghari ngayon ngayon at magpakailan at pa man. magpakailanman. Ating itaas sa ating mga kamay. Let me pray for you. Lord, nakikita niyo po yung mga kamay na nakataas ngayong umagang ito. Dalangin ko, Lord, katulad ng aming mga napag-usapan, tunay na maranasan po nila ang kalayaang nagmumula sa inyo. Lord, batid niyo yung mga bagay na hindi ko alam sa kanilang mga buhay. At Lord, pumunta sila sa lugar na ito, pwedeng mabigat ang mga damdamin nila, pero ikaw ang Diyos na nagpapalaya. Ikaw ang Diyos na nagtatanggal ng mga takot. Ikaw ang Diyos na nagpapagaang ng mga puso. At gusto mo kami, Panginoon, mabuhay na merong maayos na kalagayan. Kaya Lord, anuman pong mga worries nila, anumang mga problems nila, Lord, yung solution that comes from you, ma-receive ng bawat isa sa kanila ayon sa iyong kalooban. At kung sino man, Lord, yung merong mga sakit at karamdaman na dumalo ngayong umagang ito, we believe na yung healing niyo po ay mangyayari sa kanilang mga buhay. And Lord, ganun din po, dalangin namin yung mga nag-a-ask ng promotion sa kanilang trabaho, nag-a-ask din na ano bang business yung dapat nilang itayo, i-establish, kayo Lord yung mag-lead sa kanila. At gawin niyo sila Lord ng mga nasa
top level ng management, nasa leadership level. Lord, maging asensado talaga ang bawat isa sa kanila. Umasenso, Lord, yung mga businesses nila, mga trabaho nila, mga pag-aaral din nila, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, maranasan nila na Ikaw talaga ang Diyos na nagdadala sa kanila mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Lord, kung sila ay merong mga struggles na hindi ko alam, batid niyo, Lord, na gusto nilang makalaya. And kayo, Lord, ngayon, may ginagawa na sa kanilang mga buhay. We claim it in the precious, mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Come on, palakpakan natin si Lord.